Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So usap-usapan nga po ngayon ang kumakalat na balita patungkol sa laban ng ating pambato na si former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Casimero, nagaganapin sa October 12 sa Japan, kung saan undercard lang daw si Casimero at ang isa pa nating pambato na si Froilan Saludar umano ang magsisilbing main event. Ayon sa magkapatid na Casimero ay wala daw itong katotohanan dahil sila daw talaga ang bibida bilang main event sa gabi ng boxing event na ito. Bukod dyan ay kaya umano puro Pinoy ang lalaban sa undercard ng event na ito ay dahil gusto daw nilang iangat ang mga kapwa niya Pinoy boxers. Suportado daw kasi nila ang lahat ng Pilipinong boksingero. Aminado naman ang trainer ni Casimero na si Jason Casimero na sabihin na daw natin na tricycle driver lang ang makakalaban nila sa October 12 na si former IBF Super Bantamweight World Champion Yoshinori Oguni. Subalit wala daw problema dito. Basta ang mahalaga umano ay magtuloy-tuloy lang ang kanilang mga panalo. Dahil kapag nagtuloy-tuloy daw ang panalo nila, ay magaganap na ang inaasam-asam ng madaming Pinoy at Japanese boxing fans na mega showdown sa pagitan ni Casimero at ng Japanese Monster 4 Division World Champion na Oya Inoue. Basta magpanalo lang tayo guys sa kada laban natin, matik may Inoue na magaganap. Wag na kayong mag-react doon at wag na kayong maniwala. Sabihin na natin na mga tricycle driver lang yung kalaban natin. Basta ang importante, manalo tayo at may Inoue fight tayo. Pero ayon naman nga po sa MP Promotions President Sean Gibbons, ay kailangan daw maintindihan ng mga tao na siya ang business partner at ang kasosyo ng main promoter ni Inoue na si Mr. Onda. Kaya naman kung gusto daw talagang makalaban ni Casimero si Inoue, ay kailangan daw nitong makipagtrabaho sa kanya. Bagay naman na malabong mangyari dahil alam naman nating lahat kung ano ang pinagdaanan na alitan sa pagitan ni Casimero at ng MP Promotions sa nakalipas na 2 taon. Sa kabilang banda naman mga idol ay nitong linggo nga lamang po, ay kumalat sa iba't ibang boxing websites ang balita na nakatakda na umanong magtuo si former Unified WBA and WBC Welterweight World Champion Kit One-Time Turman at ang current undefeated knockout artist and 3 Division World Champion Gervonta Tank Davis, kung saan nakatakda na daw magtuos ang dalawa sa December 9. Madaming boxing fans ang na-excite nang malaman nila ang kumalat na balitang ito. Subalit agad nga pong nagsalita ang kampo ni Davis patungkol dito at sinabing isa umano itong false information o fake news. Wala daw katotohanan ang mga balitang kumakalat na magtutuo sila ni Kit Turman sa December 9. Bagay naman na tumugma sa sinabi ng CEO ng Mayweather Promotions na si Leonard Ellerbe. Sa huling interview po kasi nito ay sinabi nitong mukhang malabo na umanong lumaban pa ulit si Tank Davis ngayong taon. Malaki daw ang posibilidad na sa 2024 na ulit ito sasampa sa ibabaw ng lona. Pagkatapos po kasing manalo ni Davis sa kanyang naging laban kontra kay Ryan Garcia nitong buwan ng Abril lamang, ay madaming pinagdaanan si Davis na pagsubok sa labas ng boxing. Kagaya ng pagkakakulong nito ng mahigit 1 buwan ang dahil sa kanyang mga kaso. Kaya naman bagamat nakalaya na ito ngayon, ay posibleng gusto nito ng mahaba-habang panahon upang makabalik muna sa magandang kondisyon ang kanyang pangangatawan bago tuluyang lumaban ulit. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.